So gikan atong panahon na nga nakagawas na ang tigunit sa gublet sa kupa sa hari, nilabay ang duha ka tuig. Mao na ang title sa ato ang parsya karon, At the End. Ang sumpay na at the end of 2 years of Joseph inside the kulungan. So ang mao na ang title karon diri sa atong parsya is Mikits. Sa katapusan nga mga adlaw sa duha ka tuig, ngano nadungagan imbis na pulo, nadungagan magduha ka tuig. Kalimtan man siya sa tigunit ug gublet. Imbis makagawas ra unta siya, pulo ra unta ka tuig. Nadungagan duha. Ngano nadungagan magduha? Ngano duha man ka tuig nga nadungag sa iyaha? Tungod kay niingon manggod si Joseph samtang naa pa tong kauban niya tong gublet, wa pa kagawas. Giingnan magud niya nga ikaw nay bahala sa ako ha. Tabangi ko nga sa ato pa ang iyang pagsalig is gihatag niya sa tao sa tigunit ug gublet. Wala ni gihatag niya pagsalig kang Hashem. Una sikreto nga imbes 10 years lang ang iyang silot dito sulod sa prisuhan na additionalan og 2 years. Tungod sa iyang pagsalig. Tungod kay ang iyang pagsalig wala niya gihatag kang Hashem. Dito niya gihatag ka. Imbes magampo siya nga Hashem, kabangi ko nga makagawas ko. Wala naman. Dito naman hinon siya ni hangyo sa tigunit ug gublet nga otro na priso. Apan sa katapusang mga adlaw, mo na Mikits, at the end. Katapusang mga adlaw, it came to pass at the end, Mikits, of 2 years, that Parao was dreaming. Mao po ni panahon na sa katapusang adlaw sa duha ka tuig ni Joseph sa prisuhan, nagdamgo pod si Parao. Giingon diri sa Shiloh, the 3 Torah section, kaning tulo ka section sa Torah, Bayisheb, Mikits, o ang musunod ani nga section sa Torah is Bayigash. So, unsa to nga Torah, ang tulo, nga gisgutan sa Shiloh, Bayigash, Bayisheb, Mikits, o Bayigash. Kining tulo ka section sa Torah, kining tulo ka parsya, relates the story of Joseph and his brothers are always read before, during, immediately after the festival of Chanukah. So kini tulo ka parsya is nasakop daw ani ang kining gitawag Chanukah. Mao gani ang Hasmonean time dito sa panahon sa Greek sa una. Sa ilang mga adlaw kining parsya hatulo during Chanukah, bisan wala pa ang Chanukah mahitabo sa ilaha, ginabalik-balik yun nilang tulo ka parsya. Gina-specify yun nila maayo kay mauni ang panahon nga diin gihinduan ang templo. So niingon ang Midrash Tanhuma, every affliction that befall man has a set of time. Dunay panahon. Kung tanaw nimo hayahay ka karon, ayaw pagunahon na nga hayahay ka forever. Tungod kay ang Hashem sumala sa giingon niya dito sa Talmud ato ni aging parsya nga dunay gitagana nga dapat din dito hayahay ka, wala kay problema. Kung magdahom ka din hayahay lang gihapon, unsa pa may imong hayahayan dito nga hayahay naman kadaan diri. So kung maghandom kag ulam haba aron mahaluna ang imong kinabuhi, mahayahay ka, mahimo ka peaceful living, expected yun na nga dinhi sa pagkinabuhi nato sa kalibutan is samok na siya. Tungod kay ang Hashem nagtagana og linaw nga kinabuhi dito sa ulam haba. Muna dili kita magununa kumo kay naay problema ta gibiyaan ta ni Hashem. Wala. Gitagaan ta niya problema tungod kay ang Hashem nagtagana sa atoa og lugar diin didto, wala nay problema. Dingon ang Proverbs 14:23, in every sorrow there is profit. Sa tanang kasakit duna daw ginansya. O ang atong ginansya mao nang ulam haba. Kaya ang tanang sorrow gituyo na siya ni Hashem para ma-refine ka, mahimo kang angayan dito pag-abot nimo sa ulam haba. This too is said in regard to Joseph. Kana apong gisulti sa proverbio, mao po na gisulti kang Joseph. Ayaw ka bala ka Joseph, antos lang diha sa prisuhan, 12 ka tuig. Saan na po ka, sudlay-sudlay magupog ka. Niingon ang Midrash Tanhuma,
This too is said in regard to Joseph, who suffered in prison and then profited from it, becoming a ruler over Egypt. Nahimo siya Tanawang ruler. kapalit. Nahimo siya ruler sa Egypt. So 13 years, kung ato tanawon, 13 years after Joseph own dream, kay dumdum mo atong parsyat, Vayeshev nga nagisgot, nga nagdanggo si Joseph, mahitungod siyang mga igsoon, nga niyang mga igsoon na nga ni, og iyang gibangan, gipatindog, og nuna po iyang binangan po nga, gipatindog po sa tapad. Pagpatindog niya siyang sa binangan ni Joseph, ang binangan siyang mga igsoon, ni Duko, sa binangan ni Joseph. Di ba ka na magkuhaan ni Tagumay, ato aman ng bukutan? Bandul. Oh, bandul-bandulon, gibutang ni Joseph diha iyaha, iya mga igsoon, gibutang po diha. Oh, ang 11 og niha pa ang 11 ka binangan dito sa binangan ni Joseph. O nahinumdum ta na istorya ha? So 13 years gikan atong pagdamgo niya ato, 13 ka tuig after Joseph's own dream got him sold into slavery. So sa ato pagikan pagdanggo niya atong nasuko yang mga igsoon nga no pahapaon mi nimo buto sabot nimo nga mo paander mi sa imuha. Gikan ato 13 ka tuig ang nilabay usa siya na priso. 13 ka tuig usa siya na priso. Nahimo siyang ulipon. And 2 years after his interpretation of the chief of butler, gikan sa pag-interpret niya sa damgo sa butler, sa chief of goblet o sa chief of baker, 2 years gikan ato nakagawas siya sa prisuhan. Ngano man to? Nahitabo tong duha ka tuig tungod ka ang chief of goblet wala nakahinomdom nga naa siya. Nasa na priso. Nga ayo biya kog kalimtiha. But because of the dream of Parao, nahinumdum karon si chief of goblet. Okay, naingon ang Midrash Tanhuma. This is to teach us that for those 2 years, katong duha ka tuig nga additional sa napulo ka tuig nga pagka-prison ni Joseph, this is to teach us for those 2 years, Parao would see this dream. Maupo na ito mga panahon na nga si Parao sa 2 years, nagsigig damgo. Kaya lang, si Diyos, ang Parao, makalimot, tinigmata niya, kung saan ito kung gidamgo? Nahitamo ba na sa to nga magdamgo tayo niya, magmata na to, kalimutan sa itong damgo? Si Parao, nagdamgo, sa usa lang kadamgo. Pero ang problema, balik-balik, pero ang problema, pag mata, makalimot siya. Kung saan itong damgo? 2 years daw nga ingon ana si Parao. Apan sa daha nga mahinapos na ang 2 years, nahinumdom ug nabalaka si Parao sa iyang damgo. Unsa may damgo ni Parao? So this is to teach us that for those 2 years, Parao would see this dream each and every night, but would not remember it until the time came for Joseph to come out. Apan sa diha nga nahitabo na nga si Joseph magawas na, anang buntaga, nahinumdum si Parao siyang damgo. Unsa man itong damgo ha? Okay, in his first dream, nakita ni Parao nga si Parao siya nagtindog diha taliwala dapat standing over the river of Nile. Okay, sa may nakahinumdum river of Nile. Kita na ba mo river of Nile? Wala pa siguro gino kita nakaat. Kanang river of Nile? Literal? Literal? Wala na nakakita kay may nakaabot dito. One, si Ermat ako, dato sila dito. Kaning river of Nile, isa ni siya sa upat kadagkong sapa sa panahon ni Adam. Nag-exist na ang river of Nile sa panahon ni Adam. So kining river of Nile is naa diha ang Ehipto. Pero kinigong Ehipto alang sa atong information, atong kasayuran, is talagsa kuno kaayo mo ulan, halos walay ulan kada tuig diha. O ang ilang gisaligan sa ilahang blessing ug sa ilahang course is ang river of Nile lang. So ang gibuhat sa mga
kuan gibuhat sa mga tao, sa parao atong panahon na kay isa ra man ang River of Nile. Gibuhatan nila og daghang kanal ang ito para dito musulod ang tubig sa Nile. Kay ang Nile isa ra man, layo dako kay Ehipto nya, adto pa sila sa Ehipto para lang manlaba sa Nile. So ang gibuhat nila, gipambuhatan nila kanal, mga irrigation ba, hindi tumuag ang tubig. Aron dili na sila mo ato sa River of Nile, unya dito na sila magkabo sa mga kanal nga gipambuhat. Kay gitawag ng kanal og gitawag na ang kanal og Urim. Hayeur al. Mo na tawag nila sa ilang mga canals. So by the canal, no other rivers are called Urim except the Nile, because the entire land is covered with many man-made canals, Urim, and the Nile rises, mudako ang tubig ug musulod ang tubig dito sa kanal. Rises in the midst and waters them, for it does not usually rain in Egypt as it does in other countries. Lahi sa ubang nasod nga siging ulan. Dito dili daw mag-ulan or talagsara mag-ulan. Pero siging saka ang tubig. Pag musaka ang tubig, musulod ang tubig sa kanal. O dito mo ito gikuha nilang source sa ilahang tubig. So ang damgo una niya is nagtindog daw siya dito. O dito, and behold, came out of the river. Nakita niya siyang damgo. Doon nakpito ka baka, cows, handsome and fat. Tambok. Pugi tanawon kay kon sinaw-sinaw siguro sa kagwapo, sa kataba. Nindot kayo. Oh. Handsome and fat of flesh, and they feed in the reed of grass. O sila nagakaon sa sagbot diha kilid sa Nile. Ingon ang Rashi, the Nile, the verses refers to an Hayeur, because the whole country was full of artificial constructed canals, which the Nile's flow filled with water, since rain does not regularly fall in Egypt. Midrash Rabbah, para also the cows and sheep, tangkay, coming out of the river of sustenance, comes out of Egypt only from Nile, and famine too comes from the Nile. Sa ato pa, ang blessing sa Egypt is mugawas sa River of Nile, ang ila pugtunglo mugawas pod sa River of Nile. Ug ang damgo niyang una is ang baka nga nigawas, fat, taba, samtang nagakaon sa sagbot. Then behold, 7 other cows came up. O human ato nakita ang pito ka baka, naana po siya nakita nga, pito po ka baka, pero perting payata. Pangit daw kay tanawon, kay mawalay unod ako. Ano ba ni miyahok, walay mga unod, kay walay kaon. O, sa dihang ni Huros ang hangin gikan sa kasadpan, ang iyang baka nga tambo kaayo gikaon sa mga baka nga niwang. Asa mga mangita na? So dito ang hari Parao murag na disturb. Parao wakes up immediately. Pagbangon niya, balik ng tulog be. Pagbalik niya tulog, nagdamgo na po siya. O kanang mais gani, stock sa corn, punuan sa mais. Tambok kayo ang pinuan sa mais. 7 katambok nga punuan sa mais. Pagkahuman niya pagkakita, namunga og daghan, nagpatong-patong ang bunga, sa tupa bunda kaayo. Unya doon na po, dito nga. Pito pod payat. Unya ang payat nikaon sa mga tambok nga mais. Moto nga nabala ka siya iyang ipatawag ang iyang mga soothsayers, kana iyang mga tighuhubad ganig damgo. Naingon si Susun na So the not para soothsayers can offer a satisfactory interpretation. Sa mga gipatawag ni Parao nga kuan is dili makahatag og tama nga interpretasyon. Wala. Ngano unsa na interpretation sa mga ipanghatag? Ang interpretation nga giingon dinhi sa Midrash Rabbah. Wa man as gisgutan sa Biblia giun sa panghatag. Oh, gisgutan na sa Midrash Rabbah unsa interpretation sa soothsayers. Pag ingon og 7
nga kao, nga tambok, ang hubad niya sa mga susayan ni ana is magkaroon ka aparao og 7 ka anak nga dalaga. Unya katong kao nga payat nga gikaon, ang imong 7 ka anak nga dalaga mamatay. Mo na interpretation sa maglubong ka sa imong anak nga 7 nga dalaga sa to pa mamatay. Unya katong damgo niya nga stock nga taba, stock nga kuan. Kanang stock nga imong damgo makailog kag 7 ka probinsya. Mailog nimo na sila, mga maayo nga mga probinsya imo masakop. Pero katong 7 ka probinsya nga imo masakop, mag-rebuild na siya batok nimo. Mo na hubad sa mga sutsayers. Og si hari para o dili kontento. Mao tong panahon na nga nahinumdom ang goblet handler. Niingon ang goblet handler nga mahal nga hari. Doon ako'y nahinumduman, pasaylo ako nga karon ako nakasulti ani sa imuha. Sa panahon nga nasuko ka sa kuha, didto ko kauban sa katong imong gipabitay, giputlag ulo nga tiglutog tinapay. Samtang naami didto sa pipriso, kay imo man gipapriso. Nagdamgo min duha. Og dunay usa ka bata, ang tawag niya kan Joseph, Bata. bata, in which kining pagtawag nga bata kan Joseph is dili na siya fit sa usa ka tawo nga makahubad og damgo. Kay ang paghubad og damgo dili na siya basta-basta nga buhat. Lingon midrash ra ba? So mo na to interpret niya, wala siya moangay. Mo to niingon ang iyang goblet handler. Tong iyang sinaligan sa iyang goblet nga napriso ko, nagdamgo may kauban ato imong giputlag ulo nga tiglutugpan. Ang among damgo, siya nagdamgo pod, gihubad og usa ka bata. Ug ang hubad sa bata sa among panahon, pag ingon niya makagawas ni tulo ka adlaw, siya po makagawas tulo ka adlaw, ako makagawas, mabalik sa akong posisyon, siya makagawas, putlag ulo. Katutanan mahangari na tuman. Ayun ay mahangari nga, mauna, ipatawag na siya. Pagawasan siya. Pagwasa siya. Kay, daghana kay siya gipatawag ng mga soothsayers, wala gi makahubad siyang damgo. Naingon ang Talmud Birakot, pinaagi sa sulti ni Rabbi Banaa. Sa diha nga nagsulti ang gubler og damgo, nga si Joseph makahubad og damgo, ni komentaryo si Rabbi Banaa, pinaagi sa Talmud Birakot 55b. Naingon si Rabbi Banaa, there were 24 interpreters of dreams in Jerusalem. Sa iyang panahon dunay 24 kabuok na interpreter sa dreams. Once I dream, nagdamgo si Rabbi Banaa. Sa dihang nagdamgo si Rabbi Banaa, a dream, and I went around to all of them, and they all gave different interpretation, and all were fulfilled. Sa dihang nagdamgo si Rabbi Banaa, iyang gigawas siya o iyang gipahubad ni bisan kinsa. O ang mga naghubad ni nga bisan kinsa, nahitabo tanan. Different interpretation, and all were fulfilled, thus confirming that which I said, all dreams followed the mouth. Unsa daw? Ang damgo daw, musunod ra daw na sa imong baba. Kung unsay imong idamgo, kung giunsa nimo pang interpret, mauna siyang mahitabo. Pag ganini ingon, una-una na lang ko, sa lesson na to niyang hapon, kung masingit na siya, nga kung magdamgo gani, dapat dili gina nimo isulti. Yes. Unless guwapo ang interpretation. So kung mag-interpret ka, bisag maot nga damgo, dapat ang imong interpretation good. Kay maunay ni gawas sa imong baba, buot pasabot, maunay ni tabo. Ato pa na palawman unyag maayo, yang hapon. So niingon po si Rabbi Elazar, where do we know that all dreams follow the mouth? Sa dihang nasayod na ta, nga ang damgo, musunod ra na kung unsay sulti sa imong baba, because it says, it came to pass, that as He interpreted to us, so it was. Moto si Rabbi, banaa ganiha, pagpangutanan niya bisan kinsa, bisan unsa nila po interpretation, mao po ni hitabo tanan.
Kay mo may nanggawas sa ilang baba. So naingon si Rabba said, Elazar, this is only the interpretation correspond to the content of the dream. For it says, to each man according to his dream, he interpreted. So bantay ta, kay dunay mga hubad sa damgo nga naarapod sa damgo ang hubad. Naapoy damgo nga ang hubad sa damgo wala sa istorya. Kay ang damgo dili na muhatag sa tibuok detalye. Ang gihatag niya ana is picture lang. So ang imong bantayan is ang iyang image. Kay nundo mo sa damgo ni Parao, na ba istorya nga nahitabo? Ang iyang nakita is puro lang picture. Puro lang kanang vision lang ba diretso nga wala nag-istorya nga naman. Sa damgo dili importante ang giun sa pagstorya. Ang bantayan nimo is ang iyang image. So dunay usa ka babae, adunay usa ka babae ni adto kang Rabbi Eliezer. Damgo man kuning bayhanan ni Rabbi. Gidamgo na ko ba nga ang akong balay natunga. Sa ibot pasabot ni Rabbi, nablakad jud ko ba basig sa may tabos ng balay. Ingon pud si Rabbi Eliezer nga magkaanak kag lalaki. Tuod man paglabay pila ka bulan nakaanak siya lalaki. Nagdamgo na po balik ang babae. Lahi na po natunga. Ang yan na pong payag. Sabay, nagdamgo na po ko, pero dili akong balay. Ang akong payag dito sa gawas. Makaanak, ihapong kag lalaki. Paglabay pila ka tuig, anak siya lalaki. Karon, ikatulo, nagdamgo na po siya. Nabuak no sa iyang pananaw sa iyang damgo ang usa ka building. Nabuak na pikas ba? Pag-adto niya karon, dito kang Rabbi Eliezer, wala man si Rabbi Eliezer. Naa estudyante man, karon na estudyante niingon man, Allah, mamatay imong bana. Paglabay si mana, patay ang iyang bana. Perting sukuan ni Rabbi Eliezer. Nganong giingon ato paghubad siyang mga estudyante. Mo na sometimes ang paghubad og damgo dapat careful gyud ka. Dili gyud ka pataka-taka o paaron-aron o hubad-hubad o damgo kung kulang kang pagtuo kang Hashem. Kung ang imong pangutanon wala nagtuon sa Torah, ang ihatod ana is wickedness. Pero ang tao nga magdamgo og ang mo-interpret naa nagtuon og Torah or scholar sa Torah, ang resulta ana niya is good. Ngano man, ang nagtuon og Torah dili gyud na muhatag og bad nga ubad. Kay kabalo na siya kung unsay mo gawas sa imong baba, maunay may tabo. So ang Torah scholar imong ingnon, ana nga nagdamgo ka, ang Torah scholar mo ingon, hubaro na niya nga maayo. Kay ang Torah scholar kabalo nga dili maayo mohubad og dautan sa kadamgo, kay mo na may tabo. Pero ang tawo nga nagtuon og Torah, taka lang nagyaw-yaw. So maunay may tabo sa imong damgo. Ang tanang damgo, pwede nimo i-manipulate. O lang yan ang panam. Pwede nimo i-manipulate. Pwede nimo siya i-manipulate. Bisang usang klaseng damgo, gawas lang siya. Ang tanang damgo, pwede nimo i-manipulate, pinaagi sa paghubad ana nga maayo. Ang mo resulta, maayo. Pero ang damgo sa bino, mooy dili, pwede. Bino? Yes. Magdamgo gani kag bino, dili na siya pwede nimo i-manipulate. Sample, kung magdamgo ka nga nakig-inom ka kauban sa mga standby diha sa gawas, bad omen na siya. Pero kung makita nimo sa imong damgo nga ang imong kauban mga Torah scholar, then good omen na siya. Ganong good omen man. Buot pasabot, tungod kay ang wine is wisdom. Kaalam na siya. Unyang imong kauban, nagtunog Torah. Buot pasabot, nagsige mong Torah. Study. A while kung ang imong damgo is, ang imong kauban is ang mga tagagawas, nga walay laing na hinumduman, is inom lang, buot pasabot, dunay mahitabo nimo nga
wickedness. So, kanang ma-interpret. Dili gyud daw na siya pwede ma-manipulate basta magdamgo kag Ginoo. Kung dili ka sigurado sa paghubad ana kay imong kauban sa imong damgo mga silingan, mga standby din, ayaw na lang nagubara. Kay dili siya pwede ma-manipulate. Magdamgo ka nga nangasawa ka kang Jackie Blanco, nagdamgo ka kang nga mangasawa ka kang Chris Aquino, Tanggalag nipon. oh. Damgo kang natanggalan kag di ma-manipulate nato na tanan, pwede nato na mahubad sa maayo nga ang resulta maayo. Pero magdamgo kag wine, dili pwede siya ma-manipulate. Tungod kay kuan gyud ang kuan specific kayo ang meaning sa wine. Ayan, wine. Okay. Ningon si Rabbi Yochanan said, all dreams are dependent on the interpretation given to them. Oh, dependent daw na. So, kung unsay interpretation nimo sa imong damgo, mauna ang gawas. Except for a dream about wine. Ano na ang ingon? Sometimes a dream of drinking wine bodes well, hatag og maayo, and sometimes it spells misfortune, makahatag di malas. When a scholar drinks, kauban nimo, it is good sign. But when an ignoramus drink a wine, then it spills misfortune. Di malason ka. Ano ang delikado na mag-inom-inom nga, magdamgo kang inom mo, lipay kay mo, imong kauban mga tagagawas. Misfortune na siya. Kung pasabot na, di malas mo abot sa imo. Pero kauban yung mga trustful na inom. Turas kalar, mga kauban sa simbahan nga nagtuon og tura, wala siya problema. Inom. Good fortune daw na siya. So kung dili ka sigurado, nagdamgo ka niya, imong kauban silingan, ayaw na lang storya para dili hitabo. Kay bisan unsa nga damgo nga imong wala mo gawa sa imong baba, kalimtan daw na siya nga damgo. Ha? Kalimtan. Kanang dili na hinumduman ba? Dili daw na siya hitabo. Wala man imong interpret sa so, hitabo. ang interpretation sa dreams magdepende man dire. So, sa diha nagkita sila, moto nga gi-interpret na ni Joseph. So Joseph proceed to advise Parao. Sa diha nakita na ni Joseph unsa ang damgo ni Kwan, advice na siya nga ang imong damgo nga 7 ka baka nga tambok o katong 7 ka uhay nga maayo, is-usa lang na siya kadamgo. Sama nga katong imong payat nga baka o imong payat nga uhay, usara na sila. Ang imong damgo usara ka damgo. Pero nganong gikaduha man siya gipadamgo? Natulog siya, nakamata siya, kay nagdamgo siya. Atong panahon nakahinumdum na siya. Pero duha ka tuig siya sa gidamgo ana, nakalimot lang siya. Pero atong panahon na nakahinumdum siya. Humaniyag mata, nibalik siya tulog, uhay na pud ingon. Same nga hitabo gikaon. So gihubad na ni Joseph nga usara na siya kadamgo, isara na siya kahubad. Dunay 7 ka tuig nga abunda. Bunda. Nga kung dili nimo mamaayo pagdala nga bunda nga mga tuig, kauno na siya sa 7 ka tuig nga lisod. So ang hubad ni Joseph, advice ni kang Parao, Joseph proceed to advise Parao on how to prepare for the coming events. Sige siyang advice nga mao ni buhata. So Parao should seek out a man, kinahanglan mangita kag tao nga makasabot, maalamon, and appoint him over the land of Egypt. Himuas siya nga dako diha sa Egypt. This viceroy, ikaduhagi kanimo, should oversee the collection and storage of the surplus food and will be produced in the 7 years of plenty. Siya ang magtapok sa 7 years of plenty for use during the years of famine. Aron na ay magamit panahon sa 7 years of famine. Unsay tubag ni Parao? Since Hashem has shown you all this, kay nakita nako nga ang makagagahom mo'y naghatag niining tanan nga kaalam diha nimo.
there is none as understanding and wise as you. Why sama nimo dinhi? You shall be over my house. Ikaw mupuyo sa akong balay according to your word. And shall all my people be ruled? Ug ikaw magdumala sa tanan akong katawan. Only the throne will be greater than you. Ako lang ang labaw nimo. Pero sila tanan, ikaw ang labaw ana nila. Sa ilang ka nga posisyon. Siya ang hari, Parao. Gihatag niya ang posisyon kan Joseph. Nga ang makalabaw lang sa posisyon ni Joseph is ang hari Parao lang. Og ang tanan tao, bisan ang mga ministro sa hari Parao, labaw si Joseph og under tanan ni Joseph. So grabe ka dako nga power. Naingon ang Midrash, an understanding person, ang tawag ana niya is Nabon. Antay na to ha. Kanang tao nga manggialamon that has the capability to deduce or to lead. Ang tawag ana niya is Nabon. One thing from another. Okay. A wise man, gitawag ko na siya og kakam. Lain nga klase sa tao. One who is possessed wisdom. Sa to pa, ang Midrash nagsulti og duha ka klaseng tao. Usa ka tao nga kabalumulid o usa ka tao nga dunay kaalam. Naingon ang Midrash nga ang tao nga kabalumulid nga walay kaalam sama sa usa ka ruler o sama sa usa ka warrior pero walay dala nga armas. Pasundalo ba pero way pusil. O ang usa ka manggialamon nga tao pero dili pud kabalumulid sama ra gihapon sa usa ka tawo nga warrior ana ay armas pero dili warrior. Ang Nabon, ang akakam, kung silang duha nabo na ka, leader na ka, unya duna pa kay wisdom is as strong ang will armored. Amen. So dili lang pwede dapat kay balo lang. You should know how to lead people. Dili na pud igo nga kamao ka mamaba aron madala nimo ang tao sa imuhang pagpamama pero wala kay wisdom nga gikan kang Hashem, wala lang gihapon na siya. Kinahanglan kabalo ka sa duha. Kabalo ka mo lead, kabalo ka mo dalag tao, nga amigo nimo tanang tao dili dali masilo sa imuha. Then kabalo pud ka kay daghang kag kahibalo nga nahibal-an gikan kang Hashem. Mao na gitawag a true warrior. Niingon ang Perki, Rabbi Eliezer, as Joseph rode in the chariot across the land of Egypt, kay declare naman siya ni Parao nga segunda na niya, dako na kay siyang tao. So giparid na si Joseph. Moto niingon si Perki Rabbi Eliezer sa dihang pagkakita sa mga babae. Nagpapansin ang mga babae tanan, mga dalaga, nagpaibabaw o gipangitsahan og mga alahas si Joseph. Aron ang kisa sa loob ni Joseph, mauto ang iyang masawa. Itsa. Pero doon na isa kababae nga ni Itsa, ang iyang giitsa is kwintas nga gikan sa kaliwat ni Jacob. Ako si Pata ni Gina. The daughter of Egypt were walking atop the walls and throwing golden rings to him, hoping that he would look at their beauty. Aron lang tanaw, aron lang pagsinon. So Parao gives Joseph a name. Gitagaan ni Parao og pangalan nga bag-o, dili na iya Joseph pangalan, kundi duna na siya pangalan Ehiptohanon. Ang iyang pangalan is Chaphinat Paaniak. Ang meaning ana niya, decipherer of secrets. Gitagaan po siyang asawa ni Parao nga ang pangalan si Asinat. Kinsa man ni si Asinat? Anak ni Gina. Mao ni ang giingon ako ganina nga anak ni Gina. Dina. Nainumdum ta sa kaagi as we remember that the Moshe came from the dubious No. marriage. Di ba kay numdum ta na nga si Judah Tamar dili maayo. Ruth ug Boaz dili maayo. Kay nung ta nga naapoy kami nyon David ug Batseba. Dili pod Mayo. maayo. Pero dito ni gawas ang Masya. Moshe. Pero dinhi gikan kang Judah
usa ka kaminyoon nga dili gihapon. Okay. Who bears him two sons, Manasseh, forgetting, so nakabaton siya kang asinat, o duha ka anak, nga ginganlan si Manasseh, forgetting, nakalimot. So name because Hashem has made me forget all my toil, and all my father's house, nakalimot siya sa, kuan sa, iyang kaagi sa una. Ang isa po niya ka anak, ginganlan po niya kay Ephraim, fruitfulness, kay nahimong mabungahon ang iyang pagpuyo, dito sa ito, because Hashem has made me fruitful in the land. Gihatag ang asawa nga si Asinat, that daughter of Potipera. Ang tinuod niya, pangalan niya, Potipera. Ginganlan sa Bible of Potipar. Most commentaries identify Potipera or Potipar, Joseph former master. Diba? Mga manay, asawa, akuan man na, former master man na, Potipar, mga manay ang amo sa una, mga manay ang master. According to Midrashic account, cited a number of the commentaries, Asinat was the daughter of Dinah from Shechem. Oh. Anak di ay ni Dinah sa dihang gilogos siya ni Shechem. Siyempre, wala itagad kay, wala naman si Papa. Na-discourage siya, muna yung resulta sa mga anak gani nga, wala kumpletong ginikanan. Mapariwara ang anak ba? Muto nagsuroy-suroy ni abot Egypt, i-adapt ro ni Potipar. Sulti na lang gani. Kay nakadala siya og alahas gikan sa iyang ginikanan. Nga pag-itsa niya didto, Muy gisalo. nasalo Ni Yosef. ni Yosef. Pagsalo ni Yosef, oy, gikan man ni sa atong ginikanan na konsep isa man ni. Nailhan man niya. Nailan. Og dito, naasawa niya si Asinat. Nga iya di ay pag Pumangko niya to. Mungutan na, nakasala ba siya nga nakasawa siya ni Kwan? Egyptian? Wala. Egyptian ba yan? Tapos Potipar? Wala siya nakasala. Wala. Nga naman, ang iyang asawa, dili Dili Egyptian. Egyptian. Kung dili, ilarang Kaliwa. kaliwa. Hindi na nato makita. Kuan, wala man na sa Bible. So, man na, asawa na niyo Kuan? Wala na sa Bible? Wala na, example dito no, ako dugay mo ako binasag Kuan. Kung dili ta sultian sa Hudiyo, sa kaimtan, di kita kay balo. So Joseph oversees the implementation of his plan. So si Joseph ay nagpatuman kung sa'y plano niya dito sa Egypto. 7 years famine. So gi-collect niya ang pagkaon, produce, its surrounded fields, placed within it for 7 years. Tapok niya. According to Rashi, each part of the land preserved. So kada lugar, nag-preserve sila. Its own produce. One mixes from the local dust. Sa ibot kasabutan eh. Kada lugar, gipabudlangan ni Yosef og yuta anang dapita. Kung kita na umana diha sa buhangin, yuta sa buhangin ang ibutang. Ano pa butangan magyuta? Wala sa may balo pa. Yes. Mo ni sikreto unsaon para dili ma-spoil, para dili madaot ang imuhang para ma-preserve ang imuhang di apre sa kisa may tanom ron nga mo preserve og 7 years. Testing og standby ron og humayron sa imuhang balay. 2 ka tuig, di ba? Bahay na na. Pero sa ilang panahon wala. Daw sama lang sa bagong gihapong inani. Ngano, usay lang ibutang. Yuta. Ngano yuta may ibutang? Because yuta is sign of humility. Di ato ang mga tao sa hari, mga Ehiptohanon, mga dagkugrang kang Joseph. Joseph, wala na may abot, wala na may kaunon. Asa na may inyong abot? Imo yang gikuha tanan. Naami nabilin sa mo pero nga ratman nga daot man. Nalata. Ana mapudayan si Joseph. Muhatag ko sa inyo ha mga pisotman mo. Sa nang kana? Muhatag ko sa inyo pagkaon nga mo tuli. Patuli sa mo. Itong ana dayon si itong mga kon. Tuli una sa mo usok sakit anang tuli. Hadok man ang mga Ehiptohanon tuli. So
Sumbong sila kang Parao. Mangari, tanawa imong gibutang dito sa kuan. Storage sa bugas. Gingnan pa ka na mo ha sa una nga ayaw pagbutang og kanang usa ka Hudiyo diha. Kay ang Hudiyo dili na pwede nga mahimong mulabaw na to. Kana sila taman na gina sila ulipon pero mao mahimong gibutang. Tanawa ron, di. Wa na tay gikaon. Wa na kay nangayami sila dito di ba mitagaan. Nga gano din sa nahitabo anas Parao. Nagsige ba nag-ingon si Joseph na itonglo. Kada tuig, kada ani ninyo, nagpahinumdum siya na itonglo. Sulod sa 7 ka tuig. Usa man yung gibuhat. Nagtigo man may mahal nga hari. Nagtigo, asa maron? Nagtigo man kamo. Nadaot. Oh, nya, saladay na nako na. Atuan ninyo si Joseph. O nya. Usawa na namo. So, naingon po din si Parao, kung ang inyuhang mga tanom nga gitigom, nga daot, tungod sa decree ni Joseph, nga mga daot, ang dili mo abot niya, kaya decree mo Joseph, nga ang dili mo abot din mga daot. Kung nakahimo si Joseph, ana, nga madaot, ang dili niya matigom, nahitabo, mas angayan mong mahadlok kung moingon siya, nga mga matay ta sa gutom. Kaya ang iyang sulti, mahitabo, gid na. Hala, adtuan ninyo dito si Joseph, og moingon siya, putla na, hala, ipaputol na, mabuhay lang ta. Muna sulti sa teaching of the Rebbe. Di man sila, kay, ano kaya silang patuloy, sumbong sila sa kang Parao. Yung Parao nga, o kung sa sulti ni Joseph, og moingon si Joseph, putla na, hala, putla na. Kay buhi mo. Importante, di ta mga matay sa gutom. Moto, nga ang nabuhi sa Parao atong panahon na, napugo silang patuli. Tuloy yun. Di mo sila makakuha gikan ka Joseph ug pagkaon, hindi sila matuli. Kasi karang mas Egyptian karong tuli naman. Midras Rabarashi. So katong gutuma to, 7 ka tuig is tibuok kalibutan to siya. Forward. Oh. Tanang kalibutan ato, tanang syudad ato, tanang nasod ato, gutom na. Dito Wala ni nagkuha pagkaon. sila. Og Egypt lang ang naay bread. Mura ginaghatag ng supply. So, the land of Canaan too affected by famine. Jacob hearing the food is to be had in Egypt. So, nadungog ni Jacob nga dito, naa sila'y pagkaon. Although sila naapoy pagkaon pa. Pero nadungog ni Jacob nga naa pa sila'y pagkaon. So, the land of the afflicted by famine, Jacob hearing the food is to be had in Egypt. Send his 10 older sons to purchase grain. So, gisugo na yung mga tao nga ni ato dito. Karon samtang yung mga tao nagpanaw, pag abot niya isa ka syudad, kitanaw gutom man kaayo, niya sila, kaya pa may pagkaon, balon sila, kaon silang banat, alami silang pagkaon. Karon apsan man na silang Jacob. Ingon man na si Jacob nga, why should you give the impression to the children of Ismael? Nganong nagpaibugman mo sa mga children of Ismael? Ngano man, nagkaon silang banat, ang ilang palibot, inigtulong nila, ana para palibot. Tulon po gapil. Gusto na gusto. Sila yahay kay ginama man sila pagkaon. Muto na suko si Jacob. Ngano magpakita man mo ana? No, makaon. Nga kabalo man mo kining dapita. Gusto. Gutom. Why you should give the impression to the children of Ismael and the children of Esau that you are sated, content, or more relaxed? For at that time, they still no food. Gutom kay sila niya, nagkaon mo diha sa ilang tunga. Muni, nitambag ang Talmud taanit, tendi. Our rabbis taught, if one journeys from place to place, kung unsa ng lugar, nga imong maabtan, makaabot nga ni kag lugar nga lisod kayo, dapat, dili yung ka magpakita kahayahay niya. Dapat makibagay yung ka anang nakita. Makaabot kag isa balay, halimbawa ako moabot kong isa ka balay. Kaya nagsuroy-suroy man jud ko. Pag abot na ko ng balay galugaw na, dili pwede ngalong agan ko nilagkan unya sila. Lugaw. Hindi pwede. Dapat ako makibagay daw ko kung naglugaw sila, dapat ang akong kaunon.
lugaw sa. Mo na tudlo ko sa Talmud ta Amit 10b. Kailangan makibagay ka. Kay dili lalim tan-awon nga nagkaon kag paa sa manok kay ihawan ka kay bisita ka. Unya ang iyang mga nagipatago sa sulod. Kay naara inyo dito unya dong. Unya pagtan-aw pa lugaw ra di ay. Kay mo maor putong bugas nga. Gitagana lang gid sa imuha, giutang pa gid to para lang makakaon kag tarong kay bisita ka. So dili na siya dapat. Kung moabot kag isa ka lugar, kung naglugaw na sila, dapat lugaw pud na imong kaunon. So kung lugar nga hayahay, di wala problema. Hayahay pud imong kanon, pero makabot kag lugar nga lisod, dapat lisod pud ang imong gibutan. Dili kay lisod na, mura na ipakaon ninyo sa kuha. Na. Di mo maulaw. Kaluoy sa mga kaigsuunan. Luoy kayo. So kung unsay kaunon sa imong datnan, mura na siya. So what Benjamin, pagsugo niya nga adto dito, wala niya pakuyuga si Benjamin. Wala niya. Oh. Kaya ningon ang Midras sa Kapits, nahadlok daw si Jacob nga Jacob feared that Rachel's children were destined to perish. Tungod kay si Rachel namatay sa dalan, perish on the road. He said to him, the mother died on the road. Joseph I sent on the way, wa na makabalik. Akong gipadala pangita siya mga igsuon, wa na kabalik. Yang inahan namatay sa dalan. So kinipod si Joseph, same fate ra na siya. So nahadlok siya, musa wala niya gipadala. So pila man sila kapag magsuon ng milakaw? Pulo. Napulo ra. Ang ika-11 na bilin, si Benjamin, igsuon sa inahan ni Joseph. Suon sila. Anak sila ni